Fairness. Tumatawid ng dagat tong train na ito. Ang bongga. Gano'n kahaba itong pagtawid na to sa dagat. May ano dun, oh. May windmill sa gitna ng dagat. Ang taray. Paano nakabit yun dun? Andito na kami sa Malmo, Sweden. Imagine mo, from Stockholm, Denmark, from Copenhagen, Denmark, 30 minutes lang. Andito na kami sa Malmo, Sweden. By train. Ang next stop ng Portugals ay Stockholm, Sweden. Ang hashtag? Stockholm along the Riles. Sweden is Rodman or Quaid or Padilla. Discuss. At ang gusto ko yung Stockholm along the Riles. Dahil nag-train nga kami. Kaya na, papasok na kami sa ano ba ito? Track 5. Yan ang buhay namin dito sa Sweden. Kanya-kanyang dala ng bagahe. Waiting for our train to land Stockholm. A few moments later. Mandar na yung tren. So hopefully, hindi ito puno. So parang may space kami. Ando pa kami sa dulo. Sa bukod kami pumasok. Ipuan pala namin sa dulo pa. Ay, Diyos ko na sarala yata ako. Ano? Ay, ano ba yan? Paikot? Okay na ba? Ayun pala, may pindot pala. May pindutin pala. Yung pero sa tren, oh, may restaurant. Bukas ka, hoy. Tulong-tulong kayo mga big girls. Yan, gusto mo punta yung mga bagay namin lahat sa dulo. Kaloka. A few minutes later. Ayan. 4 to 5 hours daw to. Maganda to yung view. Wala pa po. Mga nasa ano pa lang kami. Nasa SLEX, NLEX pa lang to. So wala pa view. Ayun, ano ba yun? Bulaklak ba yun? Pahalaan na yun. Alam na namin kung ano yung kulay yellow na fields na yan. Canola plant. So, canola flower yung kulay yellow. Kung saan nagmumula ang canola oil. Ang bongga, diba? One eternity later. And we are here, Stockholm, Sweden. We survived the 5 hours of train from Copenhagen, Denmark. Yan siya. Uy, para siyang ano. Malaki ang kanilang central station. In fairness. Yan siya. At madami siyang may mga bansa ang nagagaling, oh. Iba-iba mga probinsya. Siyempre may mga galing din ng Sweden. Meron kayong mga galing ng Germany sa Sweden. Ayun, no? Galing sa ano yun? Isda Batang, gano'n. May nabasa pa akong Shaburta. Ano ba yung fairness? Beautiful, isn't it? Ayan, ito yung room namin dito sa Sweden. Medyo maliit siya kumpara doon sa ibang mga hotels namin. Maski yung CR maliit. Pero maganda yung view. Nagkarina natin. Ayan. Parang downtown Sweden. Oh. Beautiful, isn't it? Yeah, we are here now in downtown Stockholm, Sweden. Look at that beautiful fountain over there. Nandun na sa likod nito yung aming hotel. Beautiful. Grabe, it's past 8 na pero tirik na tirik pa rin po ang araw over there. Beautiful, isn't it?
na aking daughter na si Joe. Mango. Ayan. Si Mango, ang ating reigning Miss Stockholm, Sweden. Na may jowa, 3 years na kayo. Wow. Swedish siya. Swedish. Bongga. Dito na kami nagkakilala, engineer siya. Exploder ba yung engineer? So, ang bahay mo malapit lang dito? Malapit na ako dito, 20 minutes lang. Kaya lang Tren. Oo, 20 minutes by tren ako tren. dito. Tapos, ito kasi area namin, parang Ortigas, maraming Oo, hotel, tapos ito. parang business district, no? Pinaka-sentro ito ng Stockholm. Nilakad lang namin yung train station papunta rito, correct, eh. 5 minutes. Labas ng train station yung hotel ko mismo. Ay, bongga, dadaanan pala natin yung kanyang Yes. pinatatrabaho hotel. So, everyday yun, 20 minutes ka pa 20 uwi. minutes lang. Ayan, so marami kami magchichikahan ni Mango dahil nga ngayon na lang ulit kami. Kailan ka huli umuwi ng Pilipinas? 2018. Oo, before pandemic pa Before yun. pandemic pa yun, nakauwi ako. Kasama ko si Mango, so officially, bukas na po ang kasa. This is it. Ayan, kasama natin si Arvin, kababayan din natin. Kasamahan siya dati ni Mangga sa trabaho. Yeah. Eh, isa iba na nag-work si Arvin, pero sasamahan niya ako ngayon para tour. Panakita nila ang mama, nagsasanib puwersa sila. Sabi ko nga mamaya, lahat ng bakla na gusto makita ko, go. Pwede magpa-picture sa mama. Basta libre. Tapos kada picture, isang shot para sa mama. So, sa kami mag-lunch. Sa Vietnamese kami nag-lunch kasi naganda naman ako ng kanin. So, ito naghahanap na naman ng manicure, pedicure pa din. Good luck to us kasi by appointment daw. May mga pila, kaloka. Tingnan mo ito mga to, konstru lang pero itsura ng isa, oh. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba Ito na, finally, nakahanap na ako ng pagmamanicure, pedicure. Kasi kanina nila yung kuko ko. Puro kali yung nakakalakad. Hanap kami ng bar. Kasi 7 o'clock pa yung appointment namin sa Hard Rock, eh. Ito na, nandito ko. Nagsanib puwersa na po ang lahat ng bakla ng Sweden para magbigay po kayo sa kanilang mamasilip. Kaya sabi ko nga si Mama Ricky Reyes na lang kulang, kompleto na po kami. Ayan, dito kami nag-dinner sa sa Hard Rock. Dito sa Stockholm, ang ganda yung mga kababayan. Si JR, at saka si Ate Tina, at saka si JR, sila talaga yung asikaso sa amin dito ng bongga. Maraming salamat. So, sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Stockholm, pumunta kayo sa Hard Rock Stockholm. At talaga naman ang ating mga kababayan na talaga mag-e-entertain sa inyo. Tingnan nyo naman, very beautiful. At yun ako, Victorian na kami. Try na kami. Hindi ka sure. Mga besh, ano ba kalayo itong pupunta natin sa by train? Station lang. Itong station lang. Mga 5 minutes walk. Naku, si Mama Benji talagang ang taas ng respeto sa kanya ng mga kababayan natin dito. Lalo naman LGBT. Kasi isa sa mga nauna. Hindi, ayun, mas nauna yung ito. Kasi bata pa lang dito na siya. At ang nagandahan si Mama Benji, meron siya sa cleaning services. So sa lahat ng mga kababayan po natin dito sa Stockholm, please. Meron bang email or number to contact your services? Yes. Go ahead. Promote 07-253-3164, my number. Promote niya, lalo yung mga kababayan natin. At least trusted nyo, ang kababayan ninyo ang maglilinis sa inyong bahay, ng office, at kung sa ano-ano pa. Ito rin, isa damit ko rito naman sa Stockholm. Si Kuka. Hello. Kuka, taga-saan ka sa atin, Antique, malapit sa Boracay. Ay, syempre. Wak-wak! At, palo-palo, anong work mo dito? I am a nanny. Professional nanny at that, na 8 hours lang. Kanina, 6 o'clock, nilayasan niya na. Amoy at kasama na namin siya rumampa. Ang bongga-bongga ba, kababayan na
yung pagiging nanay, para rin nag-office ka 8 hours, tas beyond that, halimbawa, na late nang uwi yung parents ng mga inaalagaan niya, they have to pay her overtime per hour. Yes, true. Ang bongga. So, palong-palo po ang ate ninyo. Maliban sa nakatsubebang siya ngayon. A few inches later. Ito naman daughter ko na si Samantha. Bata pa lang siya. Ilang taong ka na napunta ka rito, anak? 10, 11. Sino sama sa'yo? Nanay, tatay? Mama. Mama mo. So, dito ka na lumaki. Dito ka na nag-aral. Oh. Buti magaling ka pa rin magtagalog. Siyempre, Bisaya nga ako. Ah, okay. So, ang nanay mo, pinalaki ka rin naman tatagalog kayo sa bahay. Pero, Bisaya. Bisaya. Pero, anong trabaho mo rito, anak? Sa money changer, di ba? Manage change po. Kaya- Senior sales consultant. Senior sales ko. At ang importante, tiyan pataas. Dahil nasa glass siya palagi. Correct. Kaya importante doon lagi ang partner ng beautiful. Ang mami mo ba may bago ng asawa? Oo. Pero nasa Pinas na si Mama. Ah, For good na siya. may kapatid ka na Swedish. Oo, actually. Kasama nyo. Sa ibang city siya. Ah, malaki na! Yeah, malalaki na kami. Ah, So may okay. kanya-kanya na kami pa. Ilan ang kapatid mo na Swedish ang tatay? Isa lang. Dalawa lang kayo? Tatlo kami. Dalawa kami sa... Sa una, okay. Pero kayong tatlo, lahat kayo, dito na nakatira. Ang nanay, baliktad, nanay yung bumalik sa Bumalik sa Pilipinas. Pilipinas. Dahil, Ah, gusto niya na ito. Nag-early pension na siya. ang buong, kaya pati yung nanay mo. Magdabaw ka ko, ay mo Bisaya ka, sige. Hello sa tanan, taga Davao sa ato. Di ba ako, if there's one thing naman na proud ako sa mga bakla ko rito sa Stockholm, lahat sila magagandang trabaho, may mga jowa, masaya sila. Happy lang. Oo. So nakaka-proud ang ating mga kababayan dito na LGBT. Actually, swerte yung mga LGBT. At saka yun, tama ba napansin ko na sa buong Scandinavia, itong Sweden yata may pinakamadaming bakla. Yeah, parang gano'n. Maliban sa summer, ay Pride Month dito sa Sweden. Ayun lang, dito na kami sa Old Town. So, Yun, all time we're going andito ang mga kasa. Dito kami maglalande. So, hope I like it. Let's make a toast for Carlos Miguel. Ayan, si Lasa lang di ko pa nai-interview itong disco na kunto. Takasak sa atin. Taga-Tagig. Manila girl. I know. Ikaw, anak, ano man trabaho mo rito, Lance? Marami Oo, kailangan si Lance ang isa sa mga kababayan natin dito na marami siyang trabaho. Di ba? Para sa Pilipinas. Nakakabilib din para sa bansang Pilipinas, para sa bayan. Kayo deron takon. Ano ang mga trabaho? Isa-isahin. Restaurant, personal assistant, restaurant. Oh, so, 3 restaurant at isang personal as ang bongga. So, palupal. Kailan ka huling nakauwi sa Pilipinas? Last year. So, every year Oo. after pandemic umuwi ka na? Yes Or po. even prior to pandemic? Before pandemic, bawal kasi. Ilan taong ka na ba rito? 10 years. 10 years na din. Kaso malamig pa rin ngayon eh. Oo nga, naloko ako summer na, malamig pa rin. Pero talaga yung mainit daw, June, July, August. Tama ba ako? Yun. Oh. Ngayon, ano pa, medyo Ang saya, dinala lang nila ako dito sa The Secret Garden. Kasi itong LGBT bar dito sa Stockholm, Sweden. So kung sa atin, parang itong nectar. Sa Taguig din yung nectar. kailangan umuwi ka ng Mayniti sa labi. Oo, parang nectar ito. Pero sa nectar kasi napapansin ko, konti lang ang lesbiana at tomboy dito. Mix, ha? Parang kung gaano kadami ang bakla at trans, ganoon din kadami ang mga lesbiana in fairness. So talagang sakop lahat talaga ng LGBTQIA+++. ABC to The say. Secret Garden. Ang bawal na lugar, kaya secret. Qui dit études, dit travail, qui dit date, te dit...
So ito na nga. Sinundo na ako ni Mangga. Yun na. Pupunta lang kami sa bahay nila, lalaba-laba. Tapos a-attend kami ng birthday party ni Fran, isang kabayan natin dito. Inday-indayan time at isang buong maleta na nga yung damit na marumi ko. Eh, as mas gusto ko magpasosyal, yung bibili na lang ako ng bago imbes na maglaba. Eh, one, mahal, wala na akong pambili. Two, sisikip na yung maleta ko. So, kailangan kong maglaba. So, thank you very much. Dito sa condo nila Mangga, meron silang sarili. Ano, tingnan nyo. Ay, lang naman dito. Tayo lang itong buong niya. Oo, tingnan nyo. Yung condo nila, may sariling area for washing and drying for lahat ng tenants. So, ang jowa niya na si Joel nagpa-schedule ng 1 to something na para kami lang nandito. So, Dark muna. dark, di ba gano'n? Oo, yan natin natin. Alam nyo, ito si Mangga, maliban sa kaibigan ko to, little sister ko, naging personal assistant ko rin siya dati. Palitan sila ni Nikki, yung TA ko hanggang ngayon. Kaso nagtayo ako ng graffiti, yung Eskinita, ano yun, bar yun sa Messager Esquera. Ang mga owners, mga bakla kami from ABS-CBN. Yung bar ko ang pangalan graffiti, naging staff din siya. Doon bago siya umalis papunta dito sa Sweden. So ayan na nga siya. Kaya pala pinabook to ni Joel na kami lang para lahat magamit na yung washing machine. Para nga naman mabilis. Kasi madami nga akong gamit. Tapos ang bongga ng dryer nila, parang rep ito oh. So Mangga, parang ito inaano, patiklop. Di ba yung damit? Sasampay mo kung paano ko nagsasampay. Lahat. So parang ba gano'n? Sampay, gano'n. Tapos sarado, Sasarado. ilang minutes magdadry na? 1 hour siya. 1 hour dry na. Pinay siya. Bongga. So ang galing-galing pala bagla. Bakit hindi ka kumatok sa ibang mga condo at tanong mo kung may labahin sila? Bakit dami yung ginagawa? Yan, so babalikan lang namin after 30 minutes sa baba ko. So relax muna kami, lakad-lakad, suba-suba. So yan ang pangalan itong condo ninyo? Ito area niyo? So, Queen Rosbeck. Queen Resbeque Condominium. Yan. Ian, anong tawag sa lugar niyo? Solentuna. Solentuna. So, kumbaga, yung hotel ko, parang metro, nasa ano ko, parang sa Quezon City. Itong condo nila, parang nasa Laguna. Kasi dumaan kami ng mga, tsaka may mga nadaanan kami yung factory, may mga nadaanan kami mga, alam mo, highway. One eternity later. Ayan na, tapos na kami maglaba, dry na siya. So, titipan tayo bago ibalik sa maleta. Kaya ang buhay namin dito sa Sweden. Kailangan na magsipag ka talaga dito. Pag nakaharap na rin ako ng Swedish, babalik na rin ako dyan sa Pilipinas. Pinabati ko nga pala yung mga kaibigan kong bakla dyan. Marcy Boyet, Nikki, Direk Jojo, naku, parang dito yata ang pag-asa mo. Queen Norosen, we are here waiting for our bus. We're going to Station. Train to the train station because we're going to a Filipino party. It's Fran's birthday. And ako yung surprise. Actually, nandito na siya kagabi. Hindi niya alam, a-attend ako ng birthday niya. It's a Filipino party. Excited na ako sa pansit, sa lumpia, at kung ano-ano mga Filipino food na handa doon. Ayan o, babae. Fairness. May jowa. Look at this beautiful place. So, naglakad lang kami. Ayun yung condo nila. Ito na yung bus stop. May mga condo, tapos may mga bahay din daw dito. Tapos, konting lakad, mga eskwelahan na. Ayan, may public na basketball court, public na, parang nakita ko yung mga bata nagpo-football. Ang bongga, as usual, ayan oh, tirik na naman si Haring Araw over there. Pero, malamig yung hangin. Pero delikado rin daw yung araw, yung nakakasunog din yan, hindi mo lang nararamdaman na susunog ka na.
Beautiful is ganda no, no? Babae, no? Grabe siya. We are here at the train station. Napakalinis dito. Maganda, beautiful. Hindi kami nagdala ng sasakyan para makanomo si Joel. Pero sa buhok ko, maganda yung kulot niya rito sa Sweden. Dahil nga siguro malamig. Hindi kaya. Beautiful is it? Hindi, ayan no, dumaan kami sa isang steakhouse. Kasi merong Sweden, Pilipinas sa basketball team. Meron silang fundraising para mapadala daw itong Sweden, Pilipinas basketball team sa isang basketball game sa Iceland. So ayan no, yung mga kababayan tayo, mga performers. Thank you. Mga organized din yung mga kababayan sa Sweden. At dito kayo malok kay mga bakla. Si John, walang dito na pala nakatira lolo nyo. Part siya itong Sweden Pilipinas basketball team. Ang bongga, di ba? Sila nga, yung Pinoy community rito, nagsasanib first na pa rin para na makatulong sa mga kababayan natin na makapunta sa Iceland para makapag-compete sa basketball game doon. Bongga. Birthday class, ayan. Nagkita kami kagabi, kaya lang. Sino ba yung nataklesa kagabi? Si RG ba pangalan no? Si Bakla sinabi ko, puto sa birthday mo bukas. Eh, syempre sinabihan ako ng mga bakla. Surprise daw ako. Sa acting-acting ko na po, sorry, may pupuntahan akong keme. Charot-charot. Diyos ko. So ayan, surprise! Happy birthday! So dito kami sa isang event hall, birthday nung namit ko kagabi na si Franz. Authentic Pinoy party here in Sweden. 40th birthday niya. Kaya naman dito ang kaya mga close friends. Excited na ako tikman yung mga Filipino food na nasa likod ko. At siya kumuha ko ng pinggan. Papunta na ako doon. Yung pala dapat doon muna sa mga appetizer. Patay gutom lang. Nandito kami sa Kanto, sa Stockholm. Isa siyang Filipino restaurant na bagong bukas. Mga kababayan dito sa Stockholm, dito kayo kumain. Bagong bukas lang, suportahan niyo itong kababayan natin. Si El ba pangalan niya? Si El, tsaka yung mister niya. Masarap. Nakakatawa kasi may mga foreigners na kumakain. Oh, ang bongga, di ba? Pero syempre, ang pinaka natuwa na at buffet nga pala ang kanilang lunch ay ating mga kababayan, OFW. Ayan, day off po namin lahat ngayon. Kaya, Diyos ko, kung alam nyo lang po ang aking reaksyon nung nakita ko po ang liempo na inihaw. Napasigaw po ako ng very, very light. At for dessert, may biko soto. Naloka kami. Pagkasarap-sarap. Diyos me. Ayan ha. Ang Kanto ay nandito sa sa Kanto. Actually, hindi siya sa Kanto eh. Ito siya, oh. Oh, ayan. So yun na nga, papunta ako ngayon sa ABBA Museum. At kasama ko po mga kaibigan, Marimar. Nikki! Kapi-kapi siya sa Itama men at saka Pekpek Shores. Naloka ako. Pwede ba yung ganito? Ang fairness kay Mokla. Dahil babae. At inatid kami ng jowa. Dinrap kami in fairness. Ayan, dito kami ngayon sa Basa Museum. Basa Museum. Yung dito nga yung ship na ang pagkalaki-laki ng king niya ng araw na lumubog. Kasi itong potang king daw, pinagawa ito tapos nilagyan ng kung anong kaputahan. So,
bumigat. Parang pa-sale pa lang, lumubog na dahil. Pero parang 300 years ago lang nila na nakuha sa ilalim ng dagat. Pagkalaki-laki ang bongga. So from August 20, 1959 na-discover. They started lifting it April 22, 1961. Finally, umangat na siya noong April 24. Ayan ho. Imagine yun, ang lalaki nung bangka na na-shoot talaga na nagpaangat sa kanya. Ayan na siya, umangat na siya. Bongga. Ayan, ganyan po siya kalaki. Ayan. Para kitang-kita po natin, mga kaibigan, ang pagkalaki-laking ship na lumubog, ang Vasa. Dito kami sa basement. Ito yung andito nga, kitang-kita po yung pagkalaki-laking ship. Yung ilalim niya. Upo ka dito, pag may sound ka lang, maririnig mo yung ayun yung sound nung inangat nila yung malaking ship na yan noong 1960s. Ay! Ang ganda nito. Babae. Ito yung angkor. Pagkalaki-laki ng angkor nitong si Vasa. Ayan. Angkor Vasa. Punta kami sa second floor. Life on board. Livet on board. Ayan. Yung mga gamit ng mga Vikings. Kung paano sila nabubuhay dun sa malaking ship na yun. Food on board. Provision ay namamalengke sila kasi nga matagal sa dagat eh. Yung itsura nila ng araw. Yung mga damit nila. Ayun, ito yung itsura nila sa loob. Ngayon nandoon. Yung lutuan nasa ilalim. Ang dami nila. Yung tapos pa may gera, yung sukas yun. Beautiful, amazing. Ayan, ito naman yung mga cannons. Ayan, yung mga kanyon. Yung laki. Ito yung actual feel ng nasa loob ka. Ang baba lang pala ng ceiling. Ito naman ang ano ni Captain, no? The great cabin ni Captain ito. Ayan. Shala-shala, may table siyang sarili. Nandun yung higaan niya, yung kwarto niya. Ayan po, kitang-kita po natin yung mga detalye. Ayan, talagang curve talaga. Gawa sa kahoy no? Anong klaseng kahoy kaya yan? Ang feeling ko kaya madilim. Para hindi masyadong ma-preserve at hindi mabulok yung kahoy kasi yung ilaw nakakaano nga naman yun. Beautiful, isn't it? The Vasa Museum. Yan pa. Lakad-lakad punta sa parking lot. Balik na. Hatid na nila ako sa hotel. Kasi bukas early plane flight namin papuntang Norway, our last country to visit for this SydBK 2023. Nagustuhan ko rito sa Sweden, maraming bakla. So, hi ate! Di ba si ate? Maraming LGBTQIA++. Tsaka maganda rin yung weather, tirik yung araw pero mahal. There, close there. A few moments later. Thank you very much, Joey. I'll see you in November when you go visit the Philippines for the first time. And, Diyos ko Lord. Ayan, thank you, Mango. Ayan. Thank you very much, Diyos ko Lord. Take care, going home, Joel. Bye-bye. Thank you. Ayan, Teka, mapakabalik ka dito, ha? Sa November, magbabakasyon ka. Yeah, see you in November. Ayan. So,
So, ayun na nga. It's goodbye, Stockholm, Sweden time. Ito na, we're on our way to the airport for our last country, ang Norway! Yeah. Salamat sa lahat ng mga kababayan natin. Alam mo, mga bakla ko na na-meet ko dito sa Sweden. Definitely babalik ako talaga dito. Pasok siya sa sa banga ang Sweden. Gusto mo ba yon? Aba, i-share mo na ito. And don't forget to like and subscribe to Correct Ka Chan TV.